Pagpapalakas ng suporta ng FDA sa mga MSME at ang paglulunsad ng kauna-unahang Pharma Eco-Zone sa Tarlac, ating tatalakayin kasama si Dr. Samuel Zacate, Director General ng Food and Drug Administration. Dr. Zacate, magandang tanghali at welcome back. Suki namin kayo dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat po Ma'am Weng and Sir Joey po at para sa mga nanonood po sa Bagong Pilipinas ngayon, isang magandang umaga at tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Samuel Zacate, ang Director General po ng Food and Drug Administration. Sir, ito, ano po yung mga inisyatiba na ginawa ng FDA bilang suporta sa mga micro, small, medium enterprises? Marami na po tayong nagawa for sa ating micro, small, and medium enterprises. Kasi 2 years ago, we launched this program. We called it BBM SME. We call it Bigyang Halaga, Bangon MSME. And as to date po, tumataginting na 17 na po na LGU. Ang ating may Memorandum of Agreement. So, ibig sabihin po nun, may fast coordination and facilitation po between the FDA and those local government unit. At malalaki po yun. Isa na po dyan ang Cebu, ang Misamis Oriental, mga malalaki po na Bohol, mga malalaki pong probinsya. And we also have sa Memorandum of Understanding with the State University. Ang reason for that is for yung mga ating mga micro, small, and medium enterprises, dun sa mga State University, they can have the testing. Kasi yun po pinakamalaking bottleneck nila, yung presyo at accessibility ng testing nila, lalo na sa nutritional facts na kinakailangan as requirement sa rehistro. At ngayon po, naglunsad na po kami for faster accessibility po sa mga kababayan natin na within doon sa mga meron tayong agreement na local government, meron na po tayong tinatawag na real-time PBM MSME. Doon po sa website namin, we just log in www.fda.gov.ph. Meron po doon na BBM MSME na site. Just click in with the LGU and you will go straight to the program of the local government unit and you can participate in the program between your LGU and the Food and Drug Administration. Doon sa mga nabanggit nyong LGU, Sir, Cebu, Misamis Oriental, bakit sa tingin nyo na hikayat o naengganyo silang sumama sa programa? We must acknowledge na different LGU has different priorities. And hindi ko naman po sinasabi na sila lang, mukhang sila lang po ang nauna. At talagang doon sa mga nakita natin ng mga probinsya, talagang namumukadkad yung micro, small, and medium enterprises. At maraming diverse food products sa kanila na kinakailangan talaga ng tulong ng Food and Drug Administration. Sir, para naman po sa kaalaman ng lahat, ano po yung mga karaniwang pagkukulang ng mga MSMEs pagdating doon sa pagsunod sa FDA standards at paano nyo po ito tinutugunan? Okay. Ako po ay nagpunta sa maraming probinsya for the past 2 years. And what I saw is that the manufacturing, ang paano paggawa ng mga food, is kasama sa kultura at heritage ng isang probinsya. So, we have the international standard. We follow international rules of the Food and Drug Administration and they find it hard to comply. The reason was, number 1, they do not know the process. Number 2, they do not have access with the agency. Kasi for the longest time, medyo sarado ang FDA kasi medyo nga stricto nga daw po kami. Pero ngayon, hindi na po tayo ganun. Kami na po mismo pumupunta sa mga probinsya. So, those 2 bottlenecks, ang reason kung bakit ako ay nag-initiate, ang FDA initiate, na pumunta sa kanila. So they can be properly trained. They can comply with the rules. And of course, with the tandem of the LGU, meron silang tinatawag na subsidy. So, katulad yan, sa government po ng Cebu, sa LGU ng Cebu, hindi lang po yung facility ang sinasagot ng kanilang LGU, pati din po yung rehistro. Kasi sa amin po sa FDA, we cannot go with the registration kasi income generating kami. And with that partnership, patutulungan namin talaga absolutely ang MSME. Nabanggit niyo, sir, na yun yung 2 bottlenecks, yung lack of access at saka hindi alam yung rules or requirements. So, walk us through ng mabilisan. Paano po ma-avail ng MSME yung benefits nitong program na ito? May 2 pong programa ang Food and Drug Administration. Yung isa na mention ko na, Bigyang Halaga Bangon MSME, is an LGU base. So, kung meron kami doon na memorandum, they can have the full benefit of the package, yung subsidy ng LGU and the training with the FDA agency. And we have the Bagong Negosyante Project. Doon sa mga wala na Memorandum of Agreement, they can also go with us through that initiative. We call it Bagong Negosyante Program. So, yung mga cooperatives, they can go with us, we can have a memorandum. It's like an easy access with the FDA. Sagot namin ng training, wala ho kayong babayaran. Libre po yan.
So, sir, sa ibang usapin naman po, ngayong araw, yung official launch ng Victoria Industrial Park. Ano po yung detalye nito sa mga at ano po inaasahan mula sa Special Economic Zone na ito? Okay po. During February 2024, we had a meeting in Malacanang together with the President. It is one of the presidential directive. So, almost a year na nag-initiate na ho kami at ito nga, i-open na natin yung kauna-unahan po sa Pilipinas. Meron mo nga tayong mga eco-zone na pharmaceuticals, pero itong area na ito is exclusive for medical device manufacturer and the pharmaceutical manufacturer. Ano po ang ano pang uniqueness sa area na ito? Unang-una, meron po kami ding laboratorio. Meron po kami dong opisina. So, ibig sabihin, they can have a facilitated registration. Pangalawa, with the strengthened policy of the FDA for exportation, mas mabilis na po ngayon. So, mahihikayat po sila. Pangatlo, meron po kaming Memorandum of Understanding sa Tarlac Provincial Hospital for the clinical trial. So, all new products can now be clinically researched and can be proven within the Philippine jurisdiction. Pag marami pong manufacturer, mas marami po ang gamot. Kapag mas marami po ang gamot, bababa po ang presyo ng gamot para sa ating mga kababayan. Ayan, nabanggit nyo, mas mapapababa nito yung presyo ng gamot. So, overall po, paano po makakatulong itong Special Economic Zone na ito sa layunin ng ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na healthcare for all? Ay, malaki po. Malaki. Napakalaki po ng matutulong nito. Bukod po sa initiative namin sa FDA under Create Law, para magbigay ng mga VAT exemption, no? Magbigay ng VAT exemption and through the Bureau of Internal Revenue. Because of this, there are so many locators that will go inside the country. And they will not just import their products. They will produce it inside. Now, for domestic use, iba kasi ang exportation sa domestic use. We need another test for that. And that's why we are coordinating with different DA, bioequivalent center, so that it can be used naman sa domestic aspect. Sir, tungkol naman po dun sa process ng registration, ano po yung mga ginagawa ng FDA para mas maging mabilis at accessible yung registration at online application para dito sa mga health-related products? Okay po. Ang Food and Drug Administration ay nagre-register po ng 4 na klase, no? Cosmetic, food, medical device, and drug. And of course, bakuna. Hindi naman po lahat yan stricto. Pero by hierarchy, ang pinaka mahigpit talaga kami is the drug. Ang reason is simple. People will rely on the therapeutic claim so that the stakeholder must prove it through clinical trials. So, but there are duplicitous requirement on the part of administrative registration. And that's why 40 years ago, yung tinatawag natin Administrative Order number 67, 40 years in the making, hindi pa po ito pinapanganak niyan. At ngayon po, approved na. At by May, magkakaroon po kami ng implementing rules and regulation. Kasama po ang lahat ng mga pharmaceutical association so that we can understand thoroughly their operation and masynchronize namin without compromising the safety and efficacy. Yun po ang pinaprevent namin. Duplicitous na requirements para maging easy sa mga magre-rehistro. Dati, sir, yung health product licenses valid from 3 to 5 years. Ngayon, pinapalawig natin to 12 years. Tama Yes. po ba yun? So, ano yung reason for this? At ano yung criteria na dapat ma-fulfill para mabigyan ka ng 12-year validity ng lisensyang We ito? acknowledge po na hindi lang naman po malalaking negosyante ang meron sa Pilipinas. Meron po tayo micro, small, and medium enterprises. The simple purpose of palawigin ng validity, of course, on top of the fees, is for the stability of operation. And I'm proud to say, this January, approved na siya. So, we're ongoing. Now, para sa micro, small, and medium, they have the, kasi nagsisimula yan, sir. So, they have the option of doing 3 years and renewal 6 years. But for the multinationals, dun sa mga long-term industry na, they can have a more sustained. They can choose 6 years for initial and 12 years renewal. So, baka mamaya, nagkasama na ako, wala na ako sa FDA, nandiyan pa rin po sila. But of course, on top of the usual inspection, just to safeguard how they operate within the manufacturer. And now, meron may konting mga nagbibigay ng feedback sa akin na baka daw po pwede na medyo babaan pa ng konti yung validity. Pinatawag ko na po sila para dinggin po ang hinaing nila at tingnan natin kung ano pong gagawin natin. Kung bababain pa po natin dahil doon sa mga micro talaga, tingnan po natin.
Sir, kahit po pinasimple yung process tapos pinalawig yung validity ng lisensya, paano naman po masisiguro ng FDA na mahigpit pa rin po kayo sa pre-licensing inspection? Saka hindi makakompromise din yung, pre-licensing po ba? opo, yung hindi din makakompromise yung produkto nila. Okay po. Ang pinaka-number one issue ng FDA is the backlogs. Alam na natin yan, wala pa ho ako sa FDA, backlogs na yan eh. Kasi synchronous nga po yung FDA sa backlog. So that's why we're doing the longer validity para mababa po yung backlogs natin. So, hindi lang naman po documentary ang importante. We have this called post-marketing surveillance. So kahit nandyan na po sila, ini-inspection po namin sila. For the part naman po ng mga factory, we have called regular inspection. Tinitingnan namin yung production line nila, kung paano nila ginagawa yon. And hindi lang po yun doon natatapos doon. We have this pharmacovigilance for adverse drug reaction. And we have mechanism to alisin ng produkto through recall mechanism. So lahat po yan, ang dami pong layer ng FDA just to protect the public health. Siguro sir, panghuling mensahe na lamang po at pagbida na rin sa pag-launch nitong Victoria Industrial Park. Mamaya po, after po ng interview, we will go with the Victoria Industrial Park. Ito po ang kauna-unahan na exclusive pharmaceutical and medical device zone sa Pilipinas. Ito po ay direktiba ng ating mahal na Presidente, Bongbong Marcos. At nangyari lang po ito sa panahon ng ating pinakamamahal na Presidente. At gagawin po namin sa FDA ang lahat para po may bigay ang kanyang direktiba for healthcare access and murang gamot para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Samuel Zacate, Director General ng Food and Drug Administration. Thank you, sir. Sayang Thank you, FPAP. sir. Gandang FPAP.